Sumainyo ang Panginoon, ang dakilang kalistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Bahagi yun ang masusunod na pagdiriwang ng ating naranasan ng mga nakalipas na linggo. Ang dakilang kalistahan ng muling pagkabuhay ni Jesus, pag-akyat niya sa langit, ang pagkapadala niya ng Espiritu Santo, at nung nakaraang linggo ay ang banal na santatlo. Ngayon naman ay ang katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. So bahagi ko ng ating karanasan na tayo ay nagtatanong at nagpuposisyon sa karangalan ng banal na Eucharistia kung gusto 3 beses sa loob ng isang taon. Ngayon, yung katawan at dugo ni Jesucristo, Corpus Christi, yung November, yung Kristong Hari, at yung panahon na Huwebes Santo. Dito lang sa loob ng simbahan, pag Huwebes Santo. Pero itong dalawang ito ay, sabi nga natin, ay nagsisimula tayo sa mga barangay chapel. At kanina, sa Sulim, tayo nagtanong mula kagabi, baka kakataon na paanyaya. Bakit? Sapagkat una, ito yung isa sa mahalagang pahayag ni Jesus sa atin. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa atin. Bahagi yun sa pag-alaala sa atin. Well, maraming tayong pwedeng alalahanin tungkol kay Jesus. Pero bahagi yun na huwag natin kalimutan na sabi nga natin, ay isa sa mga needs natin. At isa rin ang takot natin, hindi kalimut, yung walang makaalala sa atin. Bahagi yun, kung minsan natatakot tayo natin, napaka-iwanan tayo, kasi hindi tayo naalala. Bahagi rin kung minsan natin na tayo ay gumagawa ng mga pagkilos, sabi na natin, bilang alaala sa mga susunod na henerasyon. Pero ito yung paanyaya ni Jesus. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Isa ko sa maliwanag na pagkilos na inaalala natin sa Jesus ay ang pagpapahalaga natin sa banal na Eucharistia, na nais niyang ipamanin sa atin ang isang walang hanggang pag-ibig na nais niyang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Na kung tinignan po natin ay naging bahagi ng karanasan ng mga mananampalataya na alin na ang Diyos natin ay ang Diyos na hindi nang iniwan. Kung nawala man ang Diyos, hindi sapagkat iniwan tayo ng Diyos. Sabi nga natin, pero kung ito sinungaling, tayo ang nang-iwan sa Diyos. Hindi tayo iniwan ng Diyos.
Kaya nga kung mapansin natin yan mula pa sa lumang tipan na ang Diyos ay nagdanais na makapiling ang tao, makasama ang tao. Kaya nga ang mga Israelita ay lumabas sa Egypt para hinayaan ng Diyos sa sila'y makalabas sa Egypt para siya ay masamba, malayang masamba ng mga nananalig sa Kanya. At sa panahon na mula pa ng lumang tipan ay ang Diyos na patuloy na nagpapaalala sa tao sa mukha ng mga mananampalataya na kinagawa ng mga Israelita, no? Na ako ang iyong Diyos, na iyong Panginoon, na iyong dapat na sambahin at paglingkuran. Bakit? Dahil hindi ko kayo pinabayaan. Hindi kayo iniwan sa ere. At humantong sa akin, ito, yung dakilang biyaya, ito yung pangalawang bahagi, yung pinakahantungan. Hindi naman siya bahagi ng karanasan o ng memorya ng tao. Ngunit siya yung dakilang kasalukuyan at presensya ng paggabay ng Diyos sa atin. Tutusin nga ito, God made present. No? God made present. Kaya yung nangyari sa Kalbaryo ay isiniyasa ngayon sa banal na pagdiriwang ng misa at inanais ng Diyos natin makasama ang tao, hindi lamang sa oras ng kamatayan, ngunit ngayon pa man din habang tayo ay luminirahan sa daigdig na ito. Kaya po kumisa may mga ibang mga mananampalataya, tinanggap nila ba sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kumisa hindi ko natin sinasagot. Pero nandiyan sa Jesus, sinatanggap natin sa Jesus nating tagapagligtas at Panginoon in flesh. Sa ngayon at sa katawan at dugo. Hindi lamang sa Espiritu, hindi lamang symbolic, kunyari, ito si Jesus. Hindi. Ito talaga si Jesus. Kaya dahil tayo lamang bilang mga Kristiyanong Katoliko, nananalig natin, narito si Jesus, katawan at dugo. Hindi lamang sa banal na kasulatan, hindi lamang dahil tayo nagkakalimon-libon na tinatawag natin ng Diyos. Hindi lamang sa presensya ng kanyang mga alagad. Hindi lamang sa bahagi yun na kung saan ay pinamamanig natin yung ating pagtitiwala sa kanyang kahalagan ng galing. Katawan at dugo. Very personal and physical. Physical. Kaya nga bahagi kung isa siya sabi natin ay hindi ko nakakalimutan ng Diyos o mas may sabihin na hindi ako kinakalimutan ng Diyos. Pwede natin masabi sa iba natin, nahawakan niyo na ba ang Diyos? No? Nahawakan niyo na ba ang Diyos?
huwag natin kalimutan, hinayaan ng Diyos na mahawakan natin siya sa anyo ng tinapay. Bahagi yun sa biyaya yun. Kaya nga sa Ebanghelyo, ay pinakain ni Jesus ang 5,000, mahigit na 5,000 katao. Hindi pa kasama ang mga babae at mga bata. Bahagi yun. Pero yun nais siyang ipakita natin yung kanyang kapangyarihan na kanyang panyaya natin. Sana magkaroon tayo ng lakas natin. Ang sabi nga niya sa kanyang mga alagad na kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Para saan? Magbigay ng lakas. Para sila makauwi. Kaya po ngayon sabi nga ho natin, marami tayong problema na inaharap. No? Ngayon, maraming depression, maraming anxiety, maraming stress sa buhay. Bakit? Nakalimutan ninyo ang Diyos. Nakalimutan ninyo ang Diyos. Bahagi yun. Kaya kung kalimitan ng mga tao kapag narinig ninyo na umaangal sa hirap ng buhay sa daigdig nito, paalala ninyo. Narito ang Diyos. Hindi lang pagkatusin, hawak-hawak natin ang Diyos. Pero hindi mas mahalaga natin. Hawak tayo ng Diyos. At una, tingin sila, hawak tayo ng Diyos. Kaya niya nga, hinayaan natin, mahawakan natin siya. Hinayaan niya natin, matanggap natin siya. Sa banal na Eucharistia. So ito yung itulog natin ngayon sa harapan ng buong Kapal. Naway tunay tayong palakasin at maging bahagi ng ating pagkilos natin. Lumapit tayo sa harapan ng buong Kapal. Sa papanong pamamaraan, pakinabangan yung regalo na ito. Magsimba pag-araw ng linggo. At yun ang kalimitang sinasabi ko. Kung walang hadlang, tumanggap ng buong. Ano yung hadlang? May kasalanang malaki. Paano maalis yung kasalanang malaki? Mag-umpisan para pakinabangan. Ano pa yung isang hadlang? Isang oras na hindi magkain. Maliban sa pag-inom ng tubig. So, bahagi yun, tinatanggap natin sa Jesus. Kasama natin sa Jesus. Kaisa natin sa Jesus. Pero ang problem yan nararamdaman ba natin? Pinahalagahan ba natin? Nakikita ba natin yung dakilang regalo na ito? Ang bahagi yun. Kapag hindi mo natin nakita, kahit ito isang natutuhanan, ay hindi natin magpapakinabangan. Kaya, nawa mo, ito yung pahalagahan natin. Hawak-hawak